Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga tapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating si Saria, si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pesto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pesto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo. Hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang pagparusa sa sinumang nasasakdal nang wala munang paghaharap ang pagkabilang panig. At nagkaroon ng pagkakataon makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya't tinanong ko siya kung ibig niya sa Jerusalem, siya'y lilitisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukan matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.
Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga takot sa Kanya, ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating poon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sabi ni Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi ni Jesus ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Nalungkot si Pedro na 3 beses siyang tinanong ni Jesus, iniibig mo ba ako? Kahit tayo siguro ay malulungkot din kung paulit-ulit tayong tinatanong, para bang pinagdududahan yung sagot natin. Kaya siguro ang pakiramdam ni Pedro, parang nagdududa yata ang Panginoon na minamahal niya ito. At pangalawa, ay parang pinapaalala sa kanya yung nagawa niyang kasalanan kay Jesus. Matatandaan natin, 3 beses din niyang itinatwa ang ating Panginoon. Ngayon, 3 beses siyang tinatanong kung iniibig niya ang Panginoon, parang sinusumbatan. Kaya nga pakiramdam ni San Pedro ay nalulungkot siya na 3 beses siyang tinatanong ng Panginoon. Siguro nga, pinapaalala sa kanya ng Panginoon yung 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon, pero pinapaalala lang para makabawi si San Pedro. Ganon ang Panginoon. May mga atraso tayo sa Kanya. May mga kasalanan tayo sa Kanya. Pero binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makabawi. Mahalaga yung makabawi tayo. At sana pag bumawi tayo, mahigitan natin kung ano man yung atraso natin sa Kanya. At yung paulit-ulit na pagtatanong at siguro pagpapaalala sa Kanya ng Kanyang atraso, mahalaga rin ito para unti-unting mahilom yung sugat na idinulot ng ating pagkakamali. Ganon din tayo kapag nagkakasala tayo sa kapwa natin. Kailangan balik-balikan para mahilom, hindi para sumbatan, hindi para habang buhay nasisihin. Binabalikan natin, lalo na yung sugat ng pagkakamali natin, para unti-unting mahilom. At si San Pedro, tinuturuan siya ni Jesus na matutong magpakumbaba. Kasi nga, bibigyan siya ngayon ng malaking tungkulin bilang pangunahing pastol ng simbahan. Kaya nga sa 3 tanong ni Jesus, kung iniibig niya ito, lagi niyang sinasabi, pakanin mo ang aking mga tupa. Kasi si San Pedro ang magiging unang Santo Papa ng simbahan. Siya ang mangunguna sa mga apostol at siya rin ang mangunguna sa buong simbahan bilang pastol. At bilang pastol, mahalaga na mapagpakumbaba. Mahalaga na lagi niyang maalala na pwede siyang magkamali muli. Pinapaalala sa kanya yung kanyang kahinaan. Kaya naman bilang leader ay matuto siya na laging umasa sa ating Panginoon. Ganon ang mga tunay na Kristiyanong leader. Hindi nagmamagaling, hindi nagmamataas. Ang unang katangian ng sinumang leader, pari man o laiko, marami sa inyo leader din. Pag leader tayo, matuto tayong magpakumbaba. Matuto tayong umasa sa Panginoon lamang, hindi sa sarili nating galing. Minsan kasi nasisilaw tayo. Pag naging leader tayo, kala mo ang galing mo na. Pag leader tayo, lalo na binigay sa iyo yung pinakamataas na posisyon, mas lalo kang magdasal at umasa sa Panginoon. Lalo kang maging mapagpakumbaba. Binibigyan tayo ng posisyon bilang leader para maglingkod, hindi para maging boss. Tayo'y magiging tagapagsilbi. Kaya naman sa Ebanghelyo natin ngayon, ay ipinahayag din ni Jesus paano mamamatay si Pedro. Sabi, iuunat niya yung kanyang mga kamay at dadalhin siya
sa kung saan hindi niya ibig. Ibang tao ang magbibihis sa kanya. Ipinahiwatig ni Jesus kung paano siya mamamatay. At sa tradisyon, si San Pedro ipinako rin sa krus, katulad ng Panginoon. Kaya ang huling sabi ni Jesus kay Pedro ay, sumunod ka sa akin. At sinundan din ni Pedro ang ating Panginoon maging sa kamatayan sa krus. Nung pinapako na si San Pedro, sabi niya doon sa mga nagpapako sa kanya, ay hindi ako karapat-dapat na tularan ang Panginoong Hesus, kaya ibaligtad ninyo yung aking krus. Kaya sa mga larawan ng pagpapako kay San Pedro, mahalata natin, nakabaligtad. Kasi sadya niyang ipinabaligtad yung kanyang krus. Pero si San Pedro natuto siya na sundan ang yapak ng Panginoon, lalo na sa kanyang paghihirap. Ganon ang maging leader, ganon ang maging pastol ng sambayanan. Kaya mahalaga yung pag-ibig sa Panginoon. Yan ang unang qualification ng isang leader, yung in love ka sa Panginoon. At ang dahilan ng paglilingkod mo, hindi pag-ibig sa sarili mo, kung hindi pag-ibig sa Panginoon. Kaya 3 beses siyang tinanong, iniibig mo ba ako? Para makatiyak din si San Pedro na sa kanyang pamumuno, ang kanyang pinakamotibo ay yung pag-ibig niya sa Panginoon. Sundan din natin ang yapak ni San Pedro. Tulad ni San Pedro, matuto tayong umibig sa Panginoon at matuto rin tayong bumawi sa marami nating mga pagkukulang sa Panginoon at sundan natin ang Panginoon maging sa kanyang pagdurusa at paghihirap. Hindi man tayo ipako sa krus ng literal, pero sa pagsisilbi natin, ibigay natin yung buong sarili natin. Kahit mahirapan tayo, na isang tabi yung sarili natin, alang-alang sa kapakanan ng mga taong pinagkatiwala sa atin para sila ay ating pangalagaan. Bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ating itugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa sa paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating pinangakuan nating ipagdasal. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa ating pagdiriwang ngayon. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang anak mo upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa langit. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog sa'yo, buong puso kong iaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng pagpupurit pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, nina San Pedro at San Felipe Neri, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat Dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid mo nga at natanto
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na paikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.